Nandun ako sa States dati, ang sinabi ko sa mga friends ko ng Pilipino, uuwi ako sa atin. May iba sabi nila, pumunta ako sa Pilipinas. Ako naman, iba yung uuwi ako sa atin. So, ganun ang feeling ko. So, parang I'm home na. Hanggang ngayon. Mga gabing nag-iisa sa'yo. Bago pa kumanta ng Tagalog ballad ang sikat na American singer na si Brian McKnight, may isang purong Amerikano na ang humaharana ng mga Tagalog songs. Blonde, blue eyes, 6'2". Yan si Larry Marshall. Tubong Virginia, 100% pure American, pero may damdaming Pinoy. Kaya yung slogan ko na katawan kano pusong Pinoy, yung labas, kano. Pero yung loob, Pinoy. So. Hilig ni Larry ang pagkanta, kaya ito rin ang napili niyang hanap buhay pagdating sa Pinas. Pero hindi daw naging madali ang pagkanta at pagsasalita ng purong Tagalog. Siyempre yung first time na napunta ako dito, nabumisa lang ako magsalita ng Tagalog. Nag-aaral ako ng Tagalog, nag-aaral din ako ng history, geography, lahat. Basta para familiar ako sa lahat dito sa atin. Nang matuto, pati Bisaya, kabisado na niya. Bakit hindi ka masabot? Bakit hindi ka maintindihan? Mag-iisang taon nang nasa bansa si Larry, pero bago pa ito, matagal na pala siyang bumibisita. Mula Okinawa, Japan, kung saan siya nakabase noon bilang US Marines. Madalas ako dito, mga every 2 months. Umuwi ako dito para vacation, minsan 1 week, 2 weeks, ganon. So, dahil palagi ako dito at naging lahat ng mga barkada ko, puro Pilipino. It is, parang natural lang. So, alam ko medyo baliktad na mga Pilipino, gusto magsalita ng English, gusto pumunta sa States. Ako naman baliktad, gusto magsalita ng Tagalog, pumunta ako dito. 5 taon sa Marine Corps si Larry at isa lang siya marahil sa kukonting entertainers na may master's degree sa Business Administration. Galing sa may kayang pamilya sa Floyd, Virginia, si Larry Marshall. Sa edad na 5 taong gulang, marunong na siyang magpiano at mag-gitara. Matapos ang Marines, naging National Sales Manager siya ng isang karaoke company. Dito niya unang nakahiligan ang mga Filipino songs. Yung mga Dahil Sa'yo, Sinasinta Kita, yung very old songs. And then also yung medyo newer songs like Anak by Freddie Aguilar, na yung Nakailanman kay Basil Valdez, ganon. At then eventually, even more current things like by Ogie and Martin and Gary. Nag-front act si Larry para sa mga sikat na Pinoy singers na nagko-concert sa States. Pero dahil sa pagkakabighani sa bansa, ibinenta ni Larry ang lahat ng ari-arian sa Estados Unidos at dala ang 10 traveling bags, lumipad siya patungong Pilipinas. Kamakailan lang naglabas si Larry ng isang album na puno ng mga Filipino songs. Ito na raw ang katuparan ng kanyang simpleng pangarap. Maganda ang trabaho ko sa States. I made a lot more money in the States than I make here. But it's a matter of, for me, sana ko masaya, not necessarily na ganun karaming pera na sa wallet ko. Dito talaga yung gusto niya talaga. Sa Pilipinas talaga. At course, the first thing that I asked Larry was, bakit napili mo yung Pilipino? Basta yun, nagising na lang daw siya one morning when he was still a kid na talagang Pilipino talagang gusto niya. Parang gano'n, talaga nag-aral siya, pinag-aralan niya, everything ba? Mag-isa siyang namumuhay sa kanyang kondo. Si Larry mismo ang nagluluto ng paborito niyang Pinoy ulam na giniling at personal niyang sinasagot ang fan mail ng kanyang mga tagahanga na kung tawagin niya ay kababayan. Nagulat ng pagkako, yung pagkata niya ng Tagalog, very fluent, hindi ba? So kabalik sila ng mga Pilipinong trying na magsalita ng Ingles, ito naman, he's not trying his best, talaga mahusay, talaga fluent talaga sa Tagalog. Pag lumapit ako ng mga tao, isipan nila, ay, kailangan magsalita ko ng English, ay, mahirap, ganun. Pero pag
lumapit nila sa akin or ako lumapit sa kanila tapos mag-umpisa ako mag-Tagalog, they felt very comfortable. Yung parang, you know, I'm just one of them. Isang gabi, sinorpresa ni Larry ang people nang dalhin niya kami sa depressed area sa May Cainta. Nagulat na lang kami sa dami ng batang dumumog sa kanya. Ito pala ang lugar na tambayan niya at nandito ang ilan sa naging malalapit niyang kaibigan. Ang pakikipagkaibigan sa mga simpleng tao at paghahatid ng saya sa squatters area ang natatagong mundo pala ni Larry Marshall. Yes, yan. Mabait naman mo siya. Hindi siya yung porkit artista siya, maggustusin yung mga kaibigan niya, hindi siya naiilang. Ayon sa ilang malalapit na kaibigan, mas Pinoy pa si Larry kaysa karamihan ng ating mga kababayan. Sabi nga, katawan lang niya ang kano, pero ang puso't diwa ni Larry ay 100% Pinoy. It's the heart, yung puso, yung kagustuhan niya talaga na to be a Filipino. That's what really counts. Nandun ako sa States dati, ang sinabi ko sa mga friends ko na Pilipino, uuwi ako sa atin. May iba, sabi nila, pumunta ako sa Pilipinas. Ako naman, iba, uuwi ako sa atin. So, ganun ang feeling ko. Parang I'm home na. Kaiba naman siya lang Marines at ang Amerika, katulad din siya ni OJ na nakaukit sa puso ang Pinas. Iba man daw ang kanyang buhok at kulay ng balat. Sanay na sanay ako dito. So, kaya I came up with a slogan na KKPP, Katawan Kano Pusong Pinoy. Kasi yan talaga na-describe yung loob ko para sa mga Pilipino at saka sa Pilipinas. Magkasangga ang naging landas ni na Larry at OJ. Pareho nilang hinanap ang swerte sa bayang pinuntahan. At nakita naman nila ito sa magkaibang paraan. Sa magkalayong bansa na natutunan na nilang tawagin na inang bayan. Sa magkaibang lengguwahe.